ubo, lagnat, sakit ng ulo at ngipin. Ilan lang po yan sa mga madalas nating idinadaing. Pero ang good news, hindi na kailangang bumili ng gamot para sa mga ito dahil ang lunas, matatagpuan sa mga mismong kusina nyo. Problema nyo ba ang madalas sa pananakit ng ulo? Ang nakakapamaluktot na pananakit ng tiyan at ngipin? At ang nakababalisang sipon? Kung gaya kayo ni Nanay Amy at ng chikiting niyang si Jasper na suki ng ganitong klaseng mga sakit, ito ang good news para sa inyo. Alam niyo ba na maraming halaman na maaring natural na panlaban sa mga karaniwang karamdaman gaya halimbawa ng luya? Tara, hanap pa tayong iba. Ayon kay Doc Jessica De Leon, isang eksperto sa alternatibong medisina, maraming mga natural na paraan para magamot ang mga karaniwang karamdaman. Kabilang narito ang mga gulay na matatagpuan sa ating mga kusina. Yung Filipino culture kasi natin, we will always go back to folk culture. Tsaka accredited naman na practice yan. And meron talagang accredited na mga halaman na proven yung epekto like sambong. Yan, papaya! Alam niyo ba ng papaya, maraming mga enzymes to, tsaka iba-ibang protina gaya ng alanine, arginine, lysine. Dapat alam lang natin ang tamang paggamit sa kanila. Kaya ba't di natin subukan ang natural powers ng mga sangkap na ito? Hi, Nanay Amy. Hello. Balita ko, masakit yung ulo mo. Oo nga eh. Siguro dahil sa alinsangan, kanina pa nga yung ulo ko sumasakit eh. Ganyan kasi talaga pag maalinsangan. Ay, nako, tamang-tama. Yan, meron din akong ganito. Yung pipino na yan, maganda pag maalinsangan ng panahon sumasakit ang ulo. Kasi pampalamig ng ulo. Talaga? Sumusubukan natin. Sure, sige. Para mawala ang sakit ng ulo, gumamit lang ng hiniwang pipino. Ilagay ang mga ito sa noo, sa bumbunan kung saan sumisingaw ang init, at pati sa leeg. Very cooling kasi yung effect niya. In fact, hindi lang sa headache. Eye bags, namumugto na mata, it's effective, no? Mas okay siya pagka nakalagay sa ref. Para naman sa sipon, maglabas lang ng dahon ng oregano, luya at kalamansi. Pagkadikdik lang luya at oregano, ilagay ito sa isang baso ng mainit na tubig. Alam niyo yung luya, napakaganda niyan. Bukod sa pampaganda ng boses, nakakatulong para sa atay, pampababa rin ng kolesterol. Pigaan ito ng 3 pirasong kalamansi o depende sa asim na kaya ninyo. Pwede rin itong lagyan ng konting asukal para mas maging swak sa panlasa. Haluin ng maputi at matapos ang 5 minuto, ready na ang ating all-natural cold remedy. Ang kalamansi, very rich yan sa vitamin C na pampalaban natin sa common na ubo, sipon. Tapos pag sinamahan pa natin yun ng luya and oregano, pwede siya makarelieve ng baradong ilong. Pwede yun. Ang isa pang karaniwang sakit na kailangan ng agarang lunas ay ang diarrhea. Para hindi ma-dehydrate pag may diarrhea, ang kailangan lang inumin ay hindi pure tubig, kundi tubig na merong asin at asukal. Sa 1 litrong tubig, maglagay ng 8 kutsaritang asukal at kalahati hanggang 1 kutsaritang asin. Haluin ito ng mabuti. Sa bahay pa lang, labanan na ang dehydration at pagkawala ng mahalagang sustansya sa katawan sa paunting-unting pag-inom ng ating homemade na remedy. Yung nawawala sa body is yung mga minerals like potassium, sugar, kaya nangihina. That's why you replace it with salt and sugar para ma-regain mo yung strength na nawala because of the diarrhea. Para naman sa pananakit ng tiyan na sanhi ng kabag o lamig, bawang at sibuyas lang ang sagot dyan. Isalin sa isang lalagyan ang dinikdik na bawang at sibuyas. At ilagay sa pusod ng hanggang 3 minuto. Kusa raw lalabas ang hangin sa tiyan na magbibigay ng instant ginhawa. Yung onion and garlic, yung epekto kasi niya, it's more of yung anghang effect niya.
very strong yung stimulus para mawala yung kabag nun. That is on the side of the practice. Kung pananakit ng ngipin naman ang idinadaing dahil sa mababaw nitong butas, pwede raw pansamantalang agapan ng sakit. Ang katas ng bawang, effective daw na pampamanhid ng sakit ng ngipin. Haluan ito ng coconut oil bago itapal sa ngipin at kagatin para kumatas. Antibacterial property siya, meron din siyang parang sedative nga. Sedative meaning parang yung nakakapampamanhid sa ngipin para kahit papano maibsan yung pananakit. Pwede rin daw i-partner sa bawang ang katas mula sa luya at tangkay ng dahon ng papaya. Binibigyan niya ng parang panandalian na matanggal yung pananakit dahil yung nerves ng ngipin tinatakpan niya na sinasabi nitong mga enzyme ng mga katas nitong bawang, ng luya, sinasabi niya na wala nang sakit. Paalala lang ni Doc, pwede lang itong gamitin pag mababaw pa ang butas ng ngipin at kailangan pa rin daw magpatingin sa dentista para tuluyan itong bigyang lunas. Isa pang importanteng paalala na anuman ang dinaramdam na sakit, mas maigi pa rin kumonsulta sa doktor para sa mas siguradong lunas. Sabi nga nila, dapat maging laging handa. Buti na lang at maraming mga sangkap sa bahay ang pwede nating maging sandigan sa kalusugan.